Narinig ni Andy ang malakas na tawanan mula sa labas ng kanilang bahay. Ang mga tropa ni Paolo yon na madalas tambay sa kanto. Inalok kasi siyang sumama sa mga ito para magnakaw sa isang malaking mansyon sa kabilang kanto. Pero nang marinig niya ang ubo ng kapatid sa loob, parang biglang bumigat ang kanyang dibdib. Nagdadalawang isip siya. Di ka ba sasama? Tanong ni Paolo na mapansin siya sa pinto. Di ko alam, Paolo. Parang mali kasi ito eh. Sagot ni Andy, habang hawak ang lumang pitaka niya. 300 na lang ang laman na yon. Pampabili ng gamot ni Nico. Hindi naman to big deal eh. Mayaman yun. Sigurado akong hindi nila malalaman kung may mawawala man kung sakaling kunin natin ang gamit nila. Coins lang yan sa mga mayayamang taong tulad nila. Pero pagnanakaw din kasi yun eh. Pagnanakaw pa rin yun, Pao. Kung ayaw mo, bahala ka. Pero bukas, baka wala na kayo makain. Lumayo na si Paolo. Kasunod ang dalawa pang kasama. Nanatili si Andy sa may pinto at pinagmamasdan sila naglalakad palayo. Kinuha niya ang jacket sa sampayan. Saka hinabol ang grupo. Sandali lang, sasama na ako. Ngumiti si Paolo na parang alam na nitong ganon ang mangyayari. Ayos, tara. Sa mansyon sa may Greenview tayo pupunta. Paglapit nila sa malaking gate ng mansyon, napansin agad ni Andy kung gaano ito kalaki at kagarbo. Kahit madilim na, kita pa rin ang kintab ng bakal na pinto nito. Sigurado ka bang walang tao dito? Mahina niyang tanong kay Paolo habang binubuksan nito ang gate. Wala. Yung may-ari nasa abroad daw. Nag-check pa si Roel kanina sa internet. Isa yan sa top 10 na mayayaman dito sa bansa. Sagot ni Pao at tumawa na parang proud pa. Pati yun, chinek mo pa talaga? Singit naman ni Levi na may dalang flashlight. Siyempre no, gusto kong masigurado na malaki ang makukuha natin. Kung suswertehin, baka isang buwan tayo walang problema sa pera niyan. Nang pumasok na sila, ramdam ni Andy ang lamig ng hangin mula sa loob ng mansyon. Mukhang ilang araw nang walang tao roon. Ang mga ilaw sa hallway, may hinang kumikislap at ang sahig ay halos makintab pa rin na parang laging nililinis. Pagdating nila sa ikalawang palapag, tumigil si Paolo at tinapik sa balikat si Andy. Dito ka na lang. Kalkalin mo yung kwarto, baka may alahas o relo dyan. Kami ni Levi at Ruel sa baba. Ba't ako pa? Kinakabahang tanong niya. Mas maingat ka kaysa sa amin eh. Tsaka babae ka. Mas alam mo kung alin na mas mahal tingnan. Napilitan siyang sumunod. Pagpasok niya sa malaking kwarto, halos mapanganga siya sa loob. Malapad ang kama, may chandelier sa kisame, at sa gitna may mga estante ng mamahaling gamit. May mga frame ng larawan at koleksyon ng mga relo at pabango. Lumapit siya sa dresser at sinimulang buksan ang ilang drawer. May mga pera, alahas at cards. Nanginginig ang kamay niya habang isa-isang inilalagay ito sa bag. Luminga siya sandali. Umaasang tatawagin siya ng mga kasama. Ngunit wala siyang narinig. Kundi may hinang yabag mula sa ibaba. Napaupo siya sa gilid ng kama. Bigla siyang nakaramdam ng uhaw. Sa mesa sa tabi nito may nakahandang baso ng tubig. Dahil uhaw na uhaw siya, kinuha niya ang baso at ininom yon. Pagkatapos, parang biglang umikot ang paligid niya. Bumigat ang talukap ng mata niya, tinangka niya pang tumayo. Pero nawalan siya ng balanse at napasandal sa kama. Paolo? Mahina niyang tawag. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, dumilim na ang lahat. Pagdilat ng mga mata ni Andy, agad niyang naramdaman ang bigat ng ulo niya. Para bang tinamaan ng bato ang kanyang sentido. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na walang malay. Na unti-unti niyang maninag ang paligid, napansin niya nasa loob siya ng isang malawak na silid. Sinubukan niya igalawang kanyang kamay, ngunit doon na siya tuluyang nataranta. Nakatali siya sa upuang kahoy. Maging ang paa niya, mahigpit na nakagapos. Ano to? Bulong niya habang pinipilit na kumawala. Bago pa siya makapag-isip na gagawin, bumukas ang pinto.
Isang lalaki ang pumasok. Matangkad ito, nakaitim na t-shirt. May mga tattoo sa braso. Matikas din ang tindig nito. Pakiramdam niya isang suntok lang mahihimatay agad siya dahil sa katawan nito. Hindi niya kilala ang mukha nito. Pero hindi rin may kakailang gwapo ito dahil sa talas ng mga mata. Matangos din ang ilong. At may presensyang nakakatakot. Sino ka? Ngumiti ang lalaki. Ako dapat nagtatanong yan. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Hindi ko sinasadya. Napilitan lang ako pumasok dito. Sina Paolo yung kasama ko. Iniwan nila ako dito. Nasa loob ka ng pribadong property. At tignan mo kung nasan ka ngayon. Nilapit ito ang mukha sa kanya. Naramdaman niya ang amoy ng mamahaling pabango nito. Magnanakaw ka. Hindi! Hindi ako magnanakaw. Halos pasigaw niyang tugon. Napilitan lang ako, sir. Wala kaming pera. May sakit yung kapatid ko. Enough. Umangat ang kamay ng lalaki na tila ayaw siyang marinig pa. Lahat na nauhuli dito may dahilan. Lahat may sinasabing kadramahan. Napatigil si Andy. Gusto niyang umiyak, pero pinipigilan niya lang. Hindi siya pwedeng magmukhang mahina. Sige, sabihin mo ng pangalan mo. Gusto ko malaman kung anong pangalan mo. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung anong gagawin. Okay, sige, sabihin mo ng kasalanan ko. Pero pakawalan mo muna ako, hindi ako tatakas, gusto ko lang umuwi sa kapatid ko. Tumingin ito sa kanya ng matagal na para bang sinusukat ko nagsasabi siya ng totoo. Di ako tanga. Inom mo pa nga yung tubig na pang setup sa mga intruder. Ha? Ano ibig mo sabihin? Yung tubig sa mesa. Nilagyan talaga yun ng pampatulog. Madalas may mga pumapasok dito. Kaya naglagay kami ng trap. Pero hindi ko inaasahan na may mauuto pa ring uminom nun. Pero para kay Andy sa mga oras na yon, mas lalo lang siya natakot nang umisi ito ng bahagya. Ano bang gagawin mo sa akin? Hindi ito sumagot. Lumapit ito sa mesa at umupo doon upang pag-aralan siya. Depende. Kung totoo ang sinasabi mo na pilitan ka lang, baka mapag-usapan pa natin. Pero kung nagsisinungaling ka, di mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Hindi ako sinungaling. Wala akong intensyon magnakaw, nandito lang ako kasi pinilit nila ako. Yung kapatid ko may sakit. Kung di ako sumama, wala kami makakain. Huminga ng malalim ang lalaki na parang napagod na pakinggan siya. Ganda asiwagan, anong pangalan mo? Andy. Andrea pero Andy na lang. Ako si Clyde. Ikaw yung may-ari ng bahay? Hindi. Pinsan ako na may-ari. Nagbabakasyon lang ako dito. Pero ako na muna nakatira habang wala sila. Hindi ko akalaing may ganito eksena sa sarili kong pahinga. Clyde, pakawalan mo na ako please. Hindi naman ako masamang tao eh. Pauwiin mo na ako, hindi ko na uulitin. Ganyan din yung sinabi ng huli ko na huli dito. Kinabukasan, binalikan niya ulit ang bahay. Kinuha pa yung mga wiring sa likod. Hindi ako ganon. Maniwala ka naman sa akin. Tumalikod si Clyde at mabagal na naglakad pabalik sa kanya. Di ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Pero sa tingin ko matigas ang ulo mo. Hindi matigas ang ulo ko, desperada lang talaga ako. Yung kapatid ko, hinihintay na ako noon. Desperada ka nga. Tumigil ito sa harap niya, tinitigan siya ng matagal. May kakaibang lamlam sa mga mata nito. Pero mali pa rin ang paraan mo. Doon na siya napayuko. Alam ko. Ilang segundo silang parehong tahimik. Boss Clyde. Saad ng isang lalaki mula sa labas. Andiyan yung mga tauhan sa gate. Sandali. Sagot ni Clyde at bumaling to kay Andy. Huwag kang kikilos ah. Kung ano man ang gawin mong kalokohan, hindi ako magdadalawang isip na dalhin ka sa polis. Umalis ito at sinara ang pinto. Naiwan si Andy na nanginginig at pinipigilang umiyak. Gusto niyang makawala. Gusto niya umuwi kay Nico. Pero habang lumilipas ang bawat minuto, mas lalong lumalabo ang pag-asang yon. Tumingala siya. Kailangan ko makawala. Kailangan ko makauwi. 2 araw na ang lumipas. Mula nang mahuli si Andy sa loob ng mansyon. Hindi na siya nakatali at kahit papaano nakakahinga siya ng maayos.
Sa unang araw pa lang, sinabi na ni Clyde na pinapunta na nito ang isa sa mga tauhan nito sa bahay nila para tignan ang kalagayan ng kapatid niyang si Nico. Dahil doon, kahit papaano, nabawasan ang bigat sa dibdib niya. "Ba't mo ginagawa to?" tanong ni Andy habang nag-aalmusal sa mahabang mesa ng mansyon. Si Clyde, nakaupo sa tapat niya at nagbabasa ng dokumentong hindi niya maintindihan. "Yung alin?" tanong nito na hindi inaalis ang tingin sa papel. "Yung pag-aasikaso sa kapatid ko. Di mo naman ako kilala." Inilapag ni Clyde ang hawak at tinignan siya. "Di ko rin alam. Pero ayokong isipin mo na lahat ng mayaman masama o mapanghusga. Tsaka, wala akong gana ipakulong ang taong halatang pinilit lang ng sitwasyon." Napayuko si Andy. "Salamat." "Ba't mo kailangan magnakaw? Sabi mo sa akin lahat, Andy." Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo o mag-imbento na lang. Pero dahil sa paraan ng pagkakatitig ni Clyde, parang gusto niyang magsabi ng totoo. "Wala akong trabaho. Nasisante ako sa factory na pinagtrabahuhan ko. High school lang kasi natapos ko. Mahirap makahanap ng maayos na trabaho. Si Nico lang ang kasama ko sa bahay. Iniwan kami ng nanay namin ng bata pa ako. Sumama siya sa ibang lalaki. Wala kaming tatay. Kaya ako minsan kahit mali ang nagagawa ko, wala naman akong choice kundi gawin para lang makakain kami." Tahimik lang si Clyde habang nakikinig. Hindi ito sumabat. "Di ko gustong magnakaw. Ayokong dumating sa puntong ganito. Pero wala talaga akong mapagpipilian eh." "Kung ibang tao nakahuli sa'yo, malamang nasa kulungan ka na ngayon." "Alam ko. At siguro deserve ko rin yun." "Hindi ko sinabing tama ang ginawa mo. Pero hindi lahat ng maling ginawa. Walang dahilan. Kaya bibigyan kita ng isang pagkakataon." Anong ibig mo sabihin?" "Gusto kitang bigyan ng trabaho." "Ha?" "Trabaho. Hindi ko pa sasabihin kung ano. Pero sigurado akong makakatulong ito sa'yo at sa kapatid mo. Kapalit lang na hindi mo na uulitin ang pagnanakaw na ginawa mo." Hindi na nagdalawang isip si Andy. "Oo, pumapayag na ako. Kahit ano gagawin ko. Kasi hindi na ako mapupunta sa ganitong sitwasyon ulit." Tumango naman si Clyde. "Pero bago ang lahat, umuwi ka muna. Siniguro ko rin maayos si Nico. Aatid kita mamaya." "Nakipag-usap ka sa kapatid ko?" "Oo, mabait naman yung bata at magalang." Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nainis at kinabahan sa parehong oras. Anong sinabi niya? "Wala naman. Nagulat lang siya nang malaman na kasama kita. Pero huwag kang mag-alala. Di ko sinabi ko ano nangyari." Kinalaunan, hinatid nga siya ni Clyde pauwi. Sa biyahe halos hindi na nagsalita si Andy. Panay lang ang sulyap niya kay Clyde habang nagmamaneho ito. Ang linis ng kotse at mabango. Parang hindi sanay sa magulong paligid ng barangay nila. Pero hindi ito nagreklamo, kahit minsan nabundol ng mga bata ang gulong habang dumaraan sila. Pagdating nila sa bahay, agad lumabas si Nico at halos tumakbo papunta sa kanya. "Ate, akala ko di ka na uuwi." Niyakap niya ito ng mahigpit. "Pasensya ka na, Nico ah. Hindi naaalis ulit si ate." "Okay lang, ate," sabi ng bata. Napalingon ito kay Clyde. "Kuya Clyde, salamat ha, ang bait mo." "Ha? Anong tawag mo sa kanya? Kuya Clyde?" "Mabait talaga yung kapatid mo. Kanina pa ako tinatawag na kuya." Kasi mabait ka naman eh. Saka sabi mo tutulungan mo kami." Tumingin si Andy kay Clyde na medyo nag-aalangan. "Tinulungan mo talaga kami?" "Wala yun. Nagpadala ako ng pagkain at gamot. Sabi ko naman sa'yo tutulungan kita, di ba? Basta itigil mo yung kalokohan mo." Napayuko si Andy. "Di ko alam kung paano ako makakabawi." "Pagtrabahuhan mo na lang. Doon mo na lang ipakita." Pagkatapos noon, tumigil ito sa tapat ng gate. "Simula bukas, susunduin kita. Huwag kang mag-alala. Di mabigat yung trabaho. Pero gusto ko matutunan mong pagkatiwalaan ang sarili mo." "Okay. Salamat ulit, Clyde." Ngumiti ito sa tumingin kay Nico. "Magpagaling ka. Alagaan mo ate mo." "Opo, Kuya Clyde." Sagot ng bata na para bang matagal na silang magkakilala. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na si Andy.
Hindi siya makatulog ng maayos kagabi dahil iniisip niya kung anong klaseng trabaho ang ipapagawa ni Clyde sa kanya. Kahit di nito sinabi ang detalye, tiwala siya na hindi ito masama. Mabait naman si Clyde, mukhang matino ang pagkatao. Eksaktong 9:00 nang huminto ang isang itim na kotse sa tapat ng bahay nila. Nakatayo na siya sa labas, bitbit ang maliit na bag. Lumabas si Clyde suot ang puting polo at itim na pantalon na mukhang kagalang-galang tingnan. Handa ka na? Oo, saan po tayo? Malalaman mo rin mamaya. Relax lang, dito illegal. Natawa siya ng bahagya sa sinabi nito, pero hindi rin nawala ang kaba niya. Sumakay siya sa kotse at di na muling nagtanong. Tahimik lang sila habang binabagtas ang daan. Ilang minuto pa, huminto ang sasakyan sa tapat na isang gusaling may malalaking ilaw at karato lang may nakasulat na Rogue Lounge and Bar. Napakunot ang noon ni Andy. Bar? Oh, dito ka magtatrabaho. Ha? Bar? Waiter sa bar? Halos pasigaw na sagot niya. Waitress? At di mo kailangan mag-alala, desenteng lugar to. Hindi bastos na bar gaya na iniisip mo. Pero hindi mapigilan ni Andy ang mag-isip ng kung ano-ano. Pero hindi niya inaasahan na ito palang ipapagawa sa kanya. Akala niya sa opisina o kahit sa bahay bilang katulong, pero bar? Iba yun. Napatingin siya kay Clyde na parang gusto niyang tanungin kung niloloko ba siya nito. Kung ayaw mo, pwede ka umalis. Pero ito lang ang kaya ko ibigay sa ngayon. Legal, ligtas at may sweldo. Di kita pipilitin. Hindi, tatanggapin ko po. Sa totoo lang gusto niyang tumanggi pero naaalala niya si Nico. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Ngumiti si Clyde saka tinapik ang balikat niya. Good, halika. Pakikilala kita sa mga kasama mo. Pagpasok nila sa loob, nagulat si Andy sa itsura. Hindi to kagaya ng mga bar na nakikita niya sa TV. Sa umaga mukha itong ordinaryong cafe lang. Lumapit si Clyde sa counter at tinawag ang isang babaeng nasa late 20s. Rina, siya si Andy, bago nating waitress. Turuan mo siya ng mga basic. Sure, boss. Sagot ng babae na nakangiti. Hi, Andy. Ako si Rina. Dito ka na-assign for now, okay? Ngumiti si Andy kahit naiilang. Okay po. Pinakita ni Rina sa kanya kung paano maglista ng mga order, paano makapag-usap sa mga customers, at paano umiwas sa mga lasing. Maayos naman ang lahat, pero hindi mawala kay Andy ang pakiramdam ng pagkailang. Lalo na makausap niya ang ilang empleyado sa staff area. Uy, ikaw pala yung bago. Bati ng lalaking may tattoo sa leeg. Ako si Leo, ako yung security dito. Ah, hello. Sagot ni Andy. Huwag kang matakot ha. Si Leo ex-convict yan, pero okay na siya ngayon. Si Boss Clyde mismo tumulong para makalabas at magbagong buhay yan. Napatingin si Andy kay Leo, na nakangiti lang habang nag-aayos ng mga baso. Totoo? Totoo. Kundi dahil kay boss, baka nasa kulungan pa ako ngayon. Lumapit naman na isa pang babae. Mukhang kaedad niya. Ako pala si Joy. Galing ako orphanage. Kinuha ako ni Clyde para dito. Dati kasi wala akong direksyon pero ngayon at least stable na. Habang pinapakinggan niya ang mga ito, unti-unting nabago ang pananaw ni Andy. Hindi pala ito basta bar lang. Para itong tahanan ng mga taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. Si Boss Clyde? Mabait yan. Sabi ni Rina. Mukhang suplado pero di ka niya pababayaan. Lalo na kung nagsusumikap ka. Hindi agad nakasagot si Andy. Nakatingin lang siya kay Clyde, nakasalukuyang nakaupo sa isang mesa sa dulo. Kausap ang isang grupo ng staff. Ba't kaya ganun siya? Tanong ni Andy sa sarili. Ganun talaga yon. Sagot naman ni Joy. Marami siyang pinagdaanan kaya siguro marunong siya umintindi sa mga taong kagaya natin. Pagsapit ng tanghali, pinauwi muna si Andy para makapagpahinga. Habang naglalakad siya palabas ng bar, narinig niya ang boses ni Clyde mula sa likod. Andy. Sir. Good job kanina. Magaling ka makitungo sa mga tao. Keep it up. Ngumiti siya kahit di niya alam kung bakit parang biglang gumaan ang pakiramdam niya. Salamat po. Wala yon. Huwag mo isipin na mababa ang trabaho mo. Ang importante, marangal at pinaghihirapan.
Hindi mapigilan ni Andy ang mapangiti ng bahagya. Mali pala ang akala niya kay Clyde. Hindi ito mayabang o mapanghusga. Sa katunayan, mas mabait pa ito kaysa sa karamihan. Ilang araw na ang lumipas simula nang magsimula siyang magtrabaho sa bar. Sa una kinakabahan siya sa bawat shift, pero habang tumatagal, nasasanay na rin siya. Mabait naman ang mga katrabaho niya lalo na si Rina at Joy na parang mga ate niya na lagi nag-aalalay sa kanya. Kahit nakakapagod, masaya siyang kumikita ng marangal. Lalo pa tuwing uuwi siya, excited na si Nico na magtanong kung ilang tip ang nakuha niya. Pero isang gabi, tila sinubok siya ng tadhana. Masigla ang gabi noon at puno ng customer ang bar. Nakangiti si Andy habang nag-aabot ng inumin sa mesa ng 4 na lalaking mga lasing na. Una maayos pa silang kausap, pero habang lumalalim ang gabi, isa sa mga ito ang biglang naging bastos. "Miss, lika nga rito." Tawag ng lalaking may malaki ang tiyan at lasing na lasing. Lumapit si Andy nang may pag-aalinlangan. "Po sir, bakit po?" Ngumisi ito sa kanya. "Ang ganda mo pala sa malapitan. Pwede bang umupo ka muna dito? Para mas masarap ang inuman namin?" Napakunot noo si Andy. "Pasensya na po, bawal po kami makisama sa customer habang naka-duty." "Aba, suplada pa. Sige na, sandali lang. Di ko naman kakainin oras mo eh. O baka naman gusto mo talagang kainin kita?" Tumigil sa paghinga si Andy. Napatingin siya sa mga kasamahan pero abala silang lahat. Ramdam niya ang pag-init na mukha niya sa inis. Pinilit niyang umiti at maglakad palayo pero hinawakan ng lalaki ang braso niya. "Hoy!" Sigaw niya at binawi ang kamay. "Taray naman, kala mo kung sino? Waitress ka lang naman dito ah." Nagsimulang uminit ang ulo ni Andy. "Ulitin mo nga yan." "Waitress ka lang." Hindi natapos ng lalaki ang sinasabi nito nang biglang suntukin ito ni Andy sa panga. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang lalaki sa sahig at nahimatay. Tumigil ang musika pati ang mga tao na patingin sa kanila. Nanigas si Andy, hawak pa ang kamao. Pero bago siya makapagpaliwanag, narinig niya ang tawa ni Rina. "Grabe girl, ikaw na!" Sumunod ang tawanan ng iba. Finally, may tumapos din sa kabastusan ng lalaking yun. Sabi ni Joy habang hawak ang tiyan kakatawa. "Matagal na namin gustong gawin yun eh." Sabi ni Leo na security guard. "Pero kasi regular customer. Ikaw walang takot. Panalo ka, Andy." Napangiti si Andy sa inis. Deserve niya naman yun eh. Ngunit bago pa sila tuluyang magdiwang, bumukas ang pinto ng opisina, lumabas si Clyde na seryoso ang muka. Lahat agad na tahimik. "Andy, sa opisina ko ngayon din." Halos suminghot ng hangin si Andy. Nakatingin sa kanya ang lahat. "Naku, patay ka." Bulong ni Rina. "Good luck." Dagdag pa ni Joy, sabay thumbs up. Sumunod si Andy sa opisina, habang nanginginig na ang tuhod. Pagpasok niya nakasandal si Clyde sa mesa at nakahalukip-kip at tinitignan siya ng diretsyo. "Upo ka." "Sir, kung ipapatanggal niyo po ako, naintindihan ko." Hindi sumagot agad si Clyde. "Ano nangyari?" "Pinastos niya po ako. Hinawakan niya braso ko at sinabihan ako kung ano-anong bastos. Sinabihan ko na siyang bawal pero hindi siya tumigil." Tahimik pa rin si Clyde. "Kaya sinuntok ko siya. Alam ko naman hong mali pero hindi ako nagsisisi no. Kahit pa ulitin niya gagawin ko ulit yun eh." Nanatiling walang ekspresyon si Clyde, kaya lalo siyang nainis. "Ano, tatahimik ka na lang dyan? Kung iniisip mo aalisin mo ako dahil lang sa isang bastos na customer, edi sige. Ayoko rin naman magtrabaho sa lugar na pinagtatanggol yung mga bastos." Pagkasabi niya nun biglang humagalpak ng tawa si Clyde. Napakunot ang kanyang noo. "Ano nakakatawa?" Tumigil ito sandali. "Pasensya na. Hindi ko lang inasahan na suntok agad ang solusyon mo." "Anong gusto mo, sir? Sabunutan ko?" Hindi. Grabe ka. Ibang klase ka talaga." "Hindi to nakakatuwa. Kung ikaw kaya bastusin sa harap ng mga tao, matutuwa ka?" Tumigil si Clyde sa pagtawa at tumingin sa kanya ng seryoso. "Hindi. Kaya nga natatawa ako dahil buti na lang may sumampal na sa kanya ng realidad. Alam mo ba matagal nang nirereklamo yung lalaki na yan dito? Palaging bastos, pero dahil may koneksyon walang pumapatol."
Namilog ang mga mata ni Andy. So, hindi ako tatanggalin? Tatanggalin? Hindi. Sa totoo lang, bibigyan pa kita ng bonus. Ha? Tinulungan mo akong tanggalin na isang problema. Pero next time, Andy, sabihin mo muna sa akin bago ka manuntok. Tutulungan pa kita. Paglabas ni Andy sa opisina, sinalubong siya ng kasamahan niya naghihintay sa labas. O ano sabi? Hindi ako tinanggal. Mukha natuwa pa siya. See, sabi ko sa'yo Deserve ng lalaking yun. Saad pa ni Joy. Tumawa si Leo. Next time sabihan mo kami. Ako na bahala. Hahawakan ko pa yun para masuntok mo na ilang beses. At doon sabay silang nagtawanan. Unang sahod ni Andy. Halos di siya makapaniwala na hawak na mismo niya ang perang galing sa pinaghirapan niya. Hindi man kalakihan pero sapat na yun para makabili ng groceries, gamot ni Nico at marahil konting pagkain na matagal niya nang gustong tikman. Pero laging nilalampasan sa tindahan. Mayaman na tayo, ate! Sigaw ni Nico at sabay silang bumaba ng jeep sa mall. Makakabili na tayo ng fried chicken at ice cream. Hindi ba tayo mayaman, Nico? Pero sige, bibili tayo ng fried chicken. Ngumiti ang bata ng malawak, sabay hawak sa kamay niya. Noon lang ulit nakaramdam si Andy ng ganitong kasiyahan. Habang naglalakad sila sa loob ng mall, may biglang tumawag mula sa likuran. Andy? Si Clyde yon. Naka-white shirt lang ito at simpleng pantalon, pero kahit ganun halatang may dating pa rin. Naka-shades ito pero agad niya ito nakilala. Sir! Ngumiti si Clyde. Day off mo, diba? Opo, unang sahod ko kasi, kaya sinama ko si Nico. Napatingin si Clyde kay Nico na agad ngumiti. Kuya Clyde! Sigaw ng bata. At agad tumakbo papunta rito. Natawa si Clyde at kinarga pa ito. Uy, lumalaki ka na. Kumusta ka na? Okay naman po, pero si ate laging pagod. Sabi ko nga dapat magpahinga siya minsan. Ganun ba? Ngumiti si Clyde at tumingin kay Andy. Mukhang kailangan mo nga lumabas. Tara, libre ko kayo. Ha? Hindi na, Clyde. May pera pa naman ako ngayon. Libre ko na. Consider it as a celebration. Unang sahod mo yun, di ba? Dapat masaya tayo. Wala nang nagawa si Andy nang hatakin siya ni Nico. Sige na ate, libre na ni Kuya Clyde Kaya ayon, imbes na mamili ng gamit, nauwi sila sa pag-iikot sa mall. Kumain sila ng lunch sa restaurant na hindi pa napapasok ni Andy kahit minsan. Napapatingin lang siya dati sa labas noon pero ngayon, nakaupo na siya sa loob habang kumakain ng pagkain na hindi galing kanto. Masarap, di ba? Tanong ni Clyde at inabot ang juice kay Nico. Masarap, sobra po. Sagot ni Nico. Pagkatapos silang kumain, naglakad-lakad sila sa arcade para makapaglaro ang bata. Habang nanonood si Andy sa kapatid na tumatawa, bigla niyang naramdaman sa tabi niya si Clyde. Masaya ka ba ngayon? Masaya. Pero curious lang ako, bakit ganun ka? Ang dami mong tinutulungan kahit di mo naman obligasyon. Napatahimik si Clyde. Tila sandaling nag-isip bago sumagot. Kasi ayoko mawala sa mundo na may regret ako. Anong ibig mo sabihin? Dati kasi, puro mali ang ginagawa ko. Akala ko okay lang basta may pera. Pero nung nawala yung girlfriend ko, doon ko lang na-realize na walang saysay lahat. Kumasama ka pa rin sa huli. Hindi nakaimik si Andy. Nalulung ako sa droga nun. Sumama ako sa sindikato. Gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Ako pa nga ang boss ng grupo. Pero isang araw namatay ang girlfriend ko at bago siya namatay, sinabi niya sa akin na huwag ko raw sayangan yung natitirang buhay ko sa kasamaan. Pero hindi ko agad yun in-apply sa sarili. Hanggang sa dumating ang naging inspirasyon ko sa buhay. Kaya ito ako, gumagawa na mabuti. Kahit minsan, hindi rin madali. Hindi niya akalain na ang lalaking palaging kalmado, misteryoso at minsan nakakatakot may ganong kwento. Hindi alam ni Andy kung bakit pero napangiti siya. Hindi ko na-expect na may lalaking tulad mo. Lalaking tulad ko? Yung dating membro ng sindikato, o baka nga leader pa, sabi mo, di ba? Pero mabait naman yung puso mo. Di ko alam kung compliment yan o insulto Depende sa'yo. Pagkatapos nun, sinamahan pa sila ni Clyde na mag-shopping para kay Nico. Ang dami nitong binili na bagong sapatos, damit at mga laruan. Paulit-ulit na tumatanggi si Andy pero wala siyang nagawa.
Ang dami naman yan, Clyde. Di na kami makakababa ng jeep sa dami na dala. Isa lang yung gusto ko marinig, na masaya si Nico at isa pa, para hindi ka mahirapan. Magaan ang sumunod na araw sa bar. Madalas, nakikita ni Andy si Clyde na laging kalmado. Kapag dumadaan ito sa counter, napapansin niya ang mga kasamahan niyang biglang nag-aayos ng buhok o nagpapanggap na abala. Kahit halata naman gusto lang silang mapansin. Pero si Andy iba. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing lumalapit si Clyde. Lalo na kapag binabati siya nito ng good job o kaya itinatapik sa balikat. Minsan nga isang simpleng ngiti lang mula rito, parang gusto niya na magtago sa likod ng bar counter para hindi mahalatang namumula siya. Uy Andy, bulong ni Rina habang nag-aayos ng mga baso. Namumula ka na naman kanina pa. Ha? Hindi mainit lang. Mabilis niyang tanggi sabay iwas ng tingin. Mainit daw. Ba't parang iba yung ngiti mo kanina nang tinanong ka ni Clyde kung okay lang ba yung bagong schedule mo? Napailing si Andy. Wala lang yun, normal lang yun. Tinatanong niya naman lahat ng staff eh. Normal? Girl hindi kami tinatanong, ikaw lang. At alam mo bang yung ngiting yon? Bihira niyang gawin. Tigilan niyo nga ako, wala to. Aniya at umira pa. Ngunit kahit anong tanggi niya, hindi niya may kakaila sa sarili na may kakaiba talaga siyang nararamdaman. Hindi niya maiwasang humanga sa lalaki. Kapag nakikita niya ito, habang pinapanood kapag may kausap na kliyente, ang galing nitong magdala ng sarili. Pagkatapos ng shift nila, nagkayayaan ang mga kasamahan niya mag-inuman sa break area. Habang nagkukwentuhan, napunta ang usapan kay Clyde. Alam mo, kung papato lang si Sir Clyde, sigurado mauubusan ng babae dito. Halos lahat yata may gusto sa kanya eh. Lahat? Tanong ni Andy na kunwaring hindi interesado. Sabay inom ng tubig. Pati si Rina Umamin ka na. Excuse me crush lang Di naman ako umaasa. Pero aminado ako, pogi talaga si boss. Yung tipong kahit nakasimangot ang lakas ng dating. Tumahimik lang si Andy, pero ramdam niyang parang may kumurot sa dibdib niya. Pero kahit ganun, wala pa rin siya niligawan kahit isa. Kahit yung mga lagi nakapaligid sa kanya, deadma lang. Sabi ni Kuya John, yung ex daw niya matagal nang patay. Mahal pa raw niya hanggang ngayon. Natahimik si Andy doon. Ha? Ex niya? As in patay na? Oo, girlfriend niya noon. Aksidente daw. Simula nung nagbago na siya. Iniwan niya masamang grupong kinabibilangan. Tapos nagsimula magnegosyo. Pero kahit ilang taon na, hindi pa rin daw nakaka-move on. Grabe, sakit naman nun. Sabi ni Joy na biglang naging seryoso. Alam niyang wala naman siyang karapatan na masaktan. Pero hindi niya maiwasang maapektuhan. Kanina lang parang gusto niyang kiligin tuwing binabati siya ni Clyde. Pero ngayon ramdam niya ang bigat sa dibdib niya na para bang sinasabing hindi siya dapat umasa. Pag-uwi niya paulit-ulit niyang naalala ang sinabi ni Leo. Mahal pa rin ni Clyde ang namatay nitong girlfriend, siguro kaya ganun ito. Pagdating sa bahay, nadat na niyang gising pa si Nico at nagdodrawing sa lamesa. Ate, nakauwi ka na. Tignan mo si Kuya Clyde to. Sabi ng bata sabay takbo sa kanya. Napangiti si Andy. Si Kuya Clyde? Kinuha niya ang drawing at tiningnan. Nakangiti ang stick figure na may hawak na ice cream. Katabi ang isa pang drawing ng bata na may malawak na ngiti. Oo, yung araw na bumili siya ng ice cream para sa akin. Gusto ko kasi ulit yun. Ate, mabait siya, no? Mabait siya. Nang makatulog si Nico, naupo si Andy sa gilid ng kama at tumingin sa kisame. Hindi niya alam kung anong klaseng damdamin ang bumabalot sa kanya. Gusto niya lang si Clyde pero hindi naman niya gustong agawin o ipilit ang sarili niya dito. Pero sa tuwing naisip niya ang ngiti nito, yung paraan ng pagtulong nito sa kanya, parang hindi niya maiwasang umasa kahit konti lang. Pagdating niya sa bar, nagulat siya na marinig ulit ang tawanan ng mga kasamahan. Andy, si Clyde hinahanap ka kanina. Tinatanong ko nakapasok ka na raw. Ha? Ako? Bakit? Oo. Aba, close na kayo Ayan na naman yung kilig face mo Wala yan, ano ba kayo? Baka may ipapagawa lang. Pero na makita niya si Clyde sa kabilang mesa na nakatingin sa kanya at ngumiti,
Parang biglang naglaho lahat ng kaba at lungkot niya kagabi. "Good morning." Sabi nito sa kanya nang lumapit. "Good morning din po." "Napansin ko, sipag mo nito mga nakaraang araw ah. Keep it up, Andy." "Salamat po." Pagalis si Clyde, sabay-sabay na nagsalita ang kasama niya sa likod. "Ayan na naman, namumula na naman si Andy." "Hindi ako namumula." Saway niya sa mga ito sabay takip ng kanyang muka. Alam niyang hindi siya pwedeng umasa. Alam niyang may nakaraan si Clyde na hindi basta mawawala. Pero kahit ganon, ayos na sa kanya ang ganitong pakiramdam. Hindi niya kailangan ng higit pa. Basta makita niya lang na nakangiti si Clyde at alam niyang mabuti ang puso nito, sapat na yun para kiligin siya kahit sandali lang. Magulo ang isip ni Andy ng araw na yon. Buong linggo siyang pagod sa trabaho at bukod pa ron may problema siyang iniisip tungkol sa bayarin nila sa bahay. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada pa uwi, hindi niya namalayang palapit na pala siya sa gilid ng daan, kung saan mabilis ang sasakyan. Malakas ang busina ng paparating na kotse, pero parang hindi agad kumilos ang katawan niya. "Andy!" Sigaw ng pamilyar na boses. Bago pa siya mabundol, isang malakas na kamay ang humatak sa kanya palayo. Napasubsob siya sa dibdib ng lalaki. At nang magangat siya ng tingin, si Clyde pala yun. "Anong ginagawa mo? Gusto mo ba mamatay?" "Ha? Hindi ko lang nakita yung sasakyan." "Di mo nakita?" Seryosong sabi ni Clyde habang hawak pa rin siya sa braso. "Kung di ako dumating, baka nabangga ka na. Akala ko kung anong iniisip mo. Baka naman nagpapakamatay ka." Natawa si Andy kahit kinakabahan. "Grabe ka naman, Clyde. Di ako ganun ah. Naglakad ako na hindi tumitingin." "Di yan nakakatawa, Andy. Alam mo ba muntik na kitang hindi maabutan? Kung may nangyari sa'yo, paano na si Nico?" Natahimik siya bigla. "Sorry na. Di ko naman sinasadya eh. Di ko lang talaga napansin." Huminga ng malalim si Clyde at dahan-dahang binitiwan ang braso niya. "Mag-ingat ka naman. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin." "Wala. Pagod lang siguro, pasensya na." "Tara, ihahatid na kita. Delikado dito." Bago pa siya makasagot, biglang may lumapit na babae. Nakaayos ito at halatang may kaya. May hawak pang paper bag ng mamahaling brand. "Clyde, kanina pa kita hinahanap." Sabi ng babae sabay lapit. Napatingin si Andy at nagulat siya nang marinig ang kasunod nito sinabi. "Ano ba tong kadate ko kung saan pumupunta? Tara na nga. Kumain muna tayo bago magsine." Saglit na natahimik si Clyde. Hindi ito tumanggi. Ngumiti lang ito ng tipid. Parang biglang humigpit ang dibdib ni Andy at napalunok siya. Ganun pala. Sige, una na ako. Salamat pala kanina." Sabi niya at kumiti ng pilit. "Andy, teka." Tawag ni Clyde pero naglakad na siya palayo. Hindi niya gustong marinig pa ang sagot. Parang may kumurot sa puso niya. Siguro kasi kahit di niya inaamin, umaasa siyang iba ang tingin ni Clyde sa kanya. Pero ayun, kadate pala ito ng ibang babae. Pagdating niya sa bahay, madilim pa rin ang paligid. Pero bago siya makapasok, may narinig siyang pamilyar na boses sa kanto. "Andy?" Tawag ng isa. Lumingon siya ron at si Paulo yon, kasama ang dalawa nitong tropa. Nakapangalumbaba ito sa pader at may hawak na bote ng beer. "Aba, andito ka pa pala. Sikat ka na. May trabaho na. Di ka na raw kawawa." Sabi ni Paulo at ngumisi ng mapang-asar. Tumaas ang kilay ni Andy. "Anong kailangan niyo?" "Wala naman. Gusto lang naming kamustahin yung dati naming kasama sa laban sa buhay. Pero grabe, balita namin pinatawad ko ng lalaki. Siya rin daw may-ari ng factory na tinanggal ka nun. Baka nakonsensya kaya binigyan ka ng trabaho." "Anong sinabi mo?" "Alam mo na, yung factory na pinasukan mo dati na nasisante ka dahil nagdakaw ka rin. Si Clyde daw may-ari nun. Baka naman kaya kanya tinulungan kasi nakonsensya. O baka naawa." "Hindi totoo yan." "Narinig ko mismo sa tropa ko sa kabilang lugar. Alam mo, swerte mo nga eh. Di lahat na magnanakaw binibigyan ng pangalawang pagkakataon." Lalong nag-init ang ulo ni Andy. "Tigilan niyo nga ako. Hindi niyo alam yung sinasabi niyo ha. Kung yan ang pakay niyo, umalis na kayo." Tumaas ang kamay ni Paolo. Kalma. Naalala mo pa yung gabing yun? Ikaw yung pinauna namin, di ba?
Pero sa totoo lang, bala ka namin ipahamak nun. Ikaw lang kasi madaling maniwala pero at least dahil dyan. Naawa si Boss Clyde mo sa'yo. Jackpot ka pa rin. Mga hayop kayo? Ginamit nyo lang ako. Ginamit? Ikaw naman kasi. Sobrang bait mo. Masyadong tapat kahit mali na. Pero huwag kang mag-alala. Di naman namin sinabi kay Clyde eh. Ayaw namin makalimutan mo kung saan pinanggaling. Kaya ikaw kinuha namin dahil may history ka na sa pagnanakaw. Expert ka na sa ganyan. Umalis na kayo bago ko pa kayo ipabarangay. Tumawa pa si Paolo bago umalis kasama ang tropa nito. Pero bago tuluyang tumalikod, nagbitiw pa ito ng huling salita. Magaling kang babae, Andy. Pero tandaan mo kahit anong linis mo ngayon, madumi pa rin yung nakaraan mo. Pag-alis ng mga ito, napaupo si Andy sa hagdan ng bahay. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o magagalit. Totoo ba yung sinabi nila? Alam kaya ni Clyde ang lahat? Alam kaya nitong siya yung babaeng kinulong noon dahil sa pagnanakaw sa factory na pagmamay-ari nito? Pero alam niya sa sarili niya hindi siya nagnanakaw. Napagbintangan lang din siya. Pero kahit gano'n nakulong pa rin siya dahil doon. Kung totoo man ang sinabi nila, baka nga nakonsensya si Clyde dahil sa nangyari noon. Kinulong siya kahit wala siyang kinalaman. Walang alam sina Paolo kaya hinayaan niya lang mga ito magsabi ng kung ano-ano. Simula ng gabing yon, halos iwasan na talaga ni Andy si Clyde. Di na siya tumatambay sa opisina tuwing break. Madalas maagang umuwi para hindi sila magkasabay. Kapag nagte-text si Clyde, maiksi lang ang sagot niya. Hindi rin niya alam kung ba't ganun ang reaksyon niya. Siguro dahil sa sinabi ng mga tropa ni Paolo, baka dahil sa nakita niyang babae noon. Pero ang totoo, parang gusto niya lang lumayo. Gusto niya hindi masyado maapektuhan sa mga bagay na hindi naman dapat niya maramdaman. Pagpasok niya sa trabaho, nagulat siya na makita si Clyde sa may front desk. Kausap ang mga kasamahan niya. Napatigil siya saglit at sana makalusot nang hindi nito napapansin. Pero agad siyang tinawag ni Clyde. Andy, can I talk to you for a minute? Mahinahon nitong sabi. Napilitan siya lumapit. Ano po yun? Lumabas sila ng bar at naglakad papunta sa parking area. Tahimik lang silang dalawa ng ilang segundo bago muling nagsalita si Clyde. Napapansin ko iniwasan mo ako nitong mga nakaraang araw. Binagawa ba ako mali? Wala naman po, busy lang. Andy, kung tungkol sa babaeng kasama ko noong isang gabi, mali yung iniisip mo. Kaibigan ko lang siya. Matagal na kami magkakilala. At isa pa hindi naman talaga yung date. Inaasar lang ako nun. Di ko naman iniisip yun, Clyde. Wala naman akong karapatan para magalit. Di naman tayo magkarelasyon. Para maging concerned pa tayo sa ganyan. Natahimik si Clyde. Tiningnan siya nito ng matagal bago muling nagsalita. Di mo kailangang umiwas. Hindi ko gusto maging awkward tayo. Di ako umiiwas. Siguro kailangan ko lang mag-focus sa trabaho. Bago pa man makasagot si Clyde, bigla siya nagsalita. Para na rin matapos na ang usapan. Pero may gusto ako itanong. Totoo ba ikaw may-ari ng factory na pinagtrabahuhan ko nun? Bahagyang nagulat si Clyde dahil hindi nito inaasahan na lalabas ang tanong na yun mula sa kanya. Oh, ako ang owner. Ba't mo natanong? Kasi nalaman ko na kaya mo raw ako tinulungan kasi kung nakonsensya ka. Pinagbintangan ako magnanakaw na natakulong, kaya bumawi ka lang. Saglit na natahimik si Clyde. Tila nagbuntong hininga ito bago nagsalita. Andy, totoo na konsensya ako. Pero wala ako sa eksena. Nasa abroad ako nung mangyari yon. Ang manager ko ang nagdesisyon agad at na makabalik ako sa ako lang nalaman na mali pala yung taong pinagbintangan. Kahit ganun nakulong pa rin ako. Nasira pa rin yung pangalan ko. Hanggang ngayon nga yung mga kapitbahay ko iniisip pa rin na magnanakaw ako. Dapat nun pa kita hinanap. Dapat di ko pinabayaan mangyari yun. Pasensya ka na talaga, Andy. Hindi nakasagot si Andy, pero may kung anong kirot na bumalot sa kanyang dibdib. Wala na rin naman tayo magagawa, tapos na yun. Pero hindi doon natapos ang usapan. Lumapit pa si Clyde at tinignan siya ng diretsyo. Pero bakit ka pa sumama sa mga magnanakaw pagkatapos nun? Napatigil si Andy. Kasi pinaniwala ako ng mga tao na wala nang saysay na linisin ko pa yung pangalan ko. Kahit anong gawin ko, magnanakaw pa rin ako sa mata ng iba. Kaya siguro napaisip ako, kung ganun din naman, ba't hindi ko nalang tanggapin? Pero hindi mo ginawa yun dahil masamang tao ka. Ginawa mo yun kasi nawalan ka ng pag-asa at
at naintindihan ko. Ngumiti siya ng mapait. Naintindihan mo. Hindi mo alam kung anong pakaramdam na ituring kang basura ng mundo, Clyde. Hindi mo alam kung gaano kahirap magtiwala ulit sa sarili mo. Andy, lahat ng tao may madilim na nakaraan. Pero yung iba ginagamit yun para bumangon. Hindi para manatiling sakta ng iba. May kung anong lambing sa boses ni Clyde na parang gusto niyang paniwalaan. Pero bago pa siya maapektuhan, umiwas siya ng tingin. Salamat sa concern mo, Clyde. Pero ayoko nang balikan yun. Kung yan ang gusto mo, hindi na natin yun pag-uusapan pa. Pero sana wag mo ako iwasan. Sandaling natahimik si Andy. Hindi ko kayang maging malapit sa'yo, Clyde. Hindi ko kaya mangyari ulit yun. Mas mabuti ng ganito. Boss kita at empleyado mo lang ako. Aware ka dapat na may limitasyon lahat, di ba? Gabi na noon ang maramdaman ni Andy na may kakaiba. Napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang paglalakad. Pero may biglang humarang sa harapan niya. Si Paolo, kasama ang dalawa nitong tropa. Mismo kami, Andy. Nakangising sabi ni Paolo habang nakasandal sa poste. Agad na umatras si Andy. Ano na naman tong trip niyo? Wala na akong kinalaman sa inyo, ah. Wala kang choice. May plano kami ngayong gabi. Kailangan ka namin isama. Gusto ka namin gamitin bilang bait. Ano? Di na ako sasama sa mga kalokohan niyo. Tama na yon. Sigurado ka? Sayang naman. Kasi kung di ka sasama, baka may mangyari sa kapatid mo si Nico. Huwag mong idadamay ang kapatid ko dito. O edi sumama ka na lang ulit. Simple lang naman to eh. Papasok tayo sa isang mansyon. Kukunin lang namin yung gamit at aalis. Wala kang gagawin kundi magbantay sa labas. Easy money yan. Anong bahay yon? Malalaman mo rin kapag nandun na tayo. Huwag ka nang tumanggi pa. Ayaw niyang sumama. Pero nang maalala si Nico na pilitan siyang pumayag, alam niya oras na magpakita siya ng takot, siguradong gagamitin nila yon laban sa kanya. Pagdating sa subdivision, lalo siyang kinabahan. Huminto ang van sa tapat ng isang pamilyar na gate. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng pasukin to. Bakit? Ito yung bahay ni... Natigilan siya at di niya kayang sabihin. Napangisi si Paolo. Kilala mo may-ari niyan. Mas madali ito kung ganun. Alam mo kung saan ang daan. Paolo, wag to. Hindi ko gagawin to. Pinilit niyang tumalikod pero agad siyang hinila ni Paolo sa braso. Walang atrasan to, Andy. Nandito ka na. Kung ayaw mo masaktan si Nico, sumunod ka na lang. Sinubukan niya lumaban pero masyadong malakas ang dalawang lalaki. Pinilit siyang papasukin sa gate na na-jam na nila gamit ang lockpick. Habang naglalakad sila sa loob ng bakuran, ramdam ni Andy ang panginginig ng kamay niya. Pagdating sa veranda, tinulak siya ni Paolo. Diyan ka lang ah. Pag may narinig kang galaw, signalan mo kami agad. Gusto niyang tumakbo pero bago pa siya makagalaw, narinig niya ang isa sa mga lalaki na bumulong. Boss, baka tumakbo to. Di bugbugin niyo muna pag sinubukang umalis. Hindi niya napigilan ang sarili. Mga hayop kayo. Kala ko tao pa rin kayo pero hindi na pala. Ano? Tapang mo ah. Sinugod siya nito pero nagawa niya suntukin ito sa panga. Tumayo ka sa akin. Pero bago pa siya makalabas ng gate, hinawakan siya ng isa sa mga lalaki at tinulak sa damuhan. Tumigil ka na, babae. Nagsimula silang magpambuno. Sinubukan niya ipagtanggol ang sarili. Pero biglang kumista pang isang bagay sa kamay ni Paolo. Isang patalim. Paglingon niya, biglang dumilim ang kanyang paningin. Nang maramdaman ng mainit na dumaloy sa tagiliran niya. Nasaksak siya. Napahawak siya sa sugat at bumagsak sa damuhan. Wala na yan, tara na. Pero bago nila magawa ang plano, biglang may malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Sino yan? Nagmamadaling lumabas si Clyde, may hawak na flashlight at baril. Nang makita ito ni Andy, agad itong napatakbo palapit. Andy! Sigaw nito habang pinipigilan ng dugo sa tagiliran niya. Tawagin yung mga pulis. Tumakbo ang mga lalaki pero huli na. Mabilis dumating ang mga security at ilang pulis na agad humarang sa gate. Sa loob ng ilang minuto na sunggaban si Paolo at ang mga kasama niya. Pinadapa sila sa damuhan habang sumisigaw. Wala kaming kasalanan, siya yung kasama namin. Galit ang mukha ni Clyde. Tigilan mo na yung kasinungalingan mo ah. Kilala kita, Paolo. Alam kong tauhan kita noon. Tinanggal kita sa kalokohan mo. Dahil ikaw yung gumawa ng gulo sa mga empleyado ko. At ngayon,
Gusto mo magnakaw sa bahay ko? Natahimik si Paulo, pero bakas pa rin ang galit sa mukha nito. Lahat ng to kasalanan mo. Sinira mo buhay ko. Sinira mo sarili mong buhay. Saad ni Clyde dito. Unti-unting nawawalan ng malay si Andy at halos hindi na marinig ang mga sigaw. Andy, hey. Huwag kang pumikit. Tawagin niyo ang ambulansya. Clyde, sorry. Hindi ko ginusto to. Pinilit lang nila ako. Shh, huwag ka na magsalita. Wala kang kasalanan. Ako nang bahala. Pagdating ng ambulansya, halos di niya maramdaman ang katawan niya. Nang dalhin siya sa loob, narinig niya pa ang sigaw ni Clyde bago dumilim ang lahat. Pagmulat ng mga mata ni Andy, unang bumungad sa kanyang puting kisame ng ospital. Mabigat pa ang katawan niya pero nakaramdam siya ng konting ginhawa. Nang makita ang maliit na kamay ni Nico na nakahawak sa kanya. Ate, gising ka na, akala ko di ka na magigising. Sabik na sabi ni Nico. Ngumiti si Andy kahit nangihina pa. Gising na ako, tanga. Na oras na. Umaga na po, sabi ni Doc, ligtas ka na. May tahi lang daw sa tagiliran mo pero gumagaling na. Salamat naman sa Diyos. Hindi nagtagal pumasok ang kasamahan niya sa trabaho. Si Rina, Joy at Leo. May dala silang prutas at mga bulaklak. Andy! Sigaw ni Rina at niyakap siya ng dahan-dahan. Kala namin kung ano nangyari sa'yo. Nakita namin sa news yung mga nahuling magnanakaw. Grabe, girl! Lakas mo talaga, no? Sabi naman ni Joy. Parang pelikula lang yung nangyari. Ayoko na maalala yun. Parang bangungot eh. Ngumiti ng pilit si Andy. At yun ang isinagot niya sa mga ito. Di ka pa ba binibisita ni Clyde? Tanong ni Leo bigla. Di pa. Baka busy lang. Sabi naman ni Joy at nagkatinginan pa ang tatlo. Pero alam ni Andy sa sarili niya hindi yun ang dahilan. Malamang galit si Clyde. Baka hindi na siya mapatawad dahil nasangkot ulit siya sa ganung gulo kahit wala siyang balak. Hindi siya makatulog kaya nagpa siya siyang bumangon at lumabas para magpahangin sa maliit na hardin sa labas. Naka-wheelchair pa siya dahil hindi pa pwedeng tumayo ng matagal. Habang pinagmamasa ng mga ilaw, hindi niya mapigilang mapaluha. Ba't ganito? Kahit anong gawin ko, lagi na lang ako nadadamay. Bakit ka umiiyak? Halos papatalon siya nang marinig ang boses na yon. Paglingon niya si Clyde pala, nakatayo ito sa gilid. Suot ang paborito nitong itim na jacket. Clyde, anong ginagawa mo dito? Dapat ako magtanong yan. Ba't ka lumabas sa ospital? Di mo pa kaya. Gusto ko lang naman lumanghap ng sariwang hangin. Wala namang masama doon. Tumigil si Clyde sa harap niya. Di mo alam kung gaano ako nag-alala. Kala ko mawawala ka na. Doon na siya napahikbi. Clyde, pasensya na. Hindi ko sinadya, pinilit lang nila ako. Ayoko madamay si Nico kaya sumama ako. Di ko alam na bahay mo pala yun eh, pero may hinala na ako. Sana naniwala ka. Sana paniwalaan mo naman ako. Bigla itong yumuko at hinawakan ng kanyang kamay. Ginagap nito yon ng mahigpit at maya-maya naramdaman naman ng babae ang init na dala ng kanyang paghawak. Nagulat si Andy. Hindi niya inaasahan yon. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Clyde laban sa dibdib niya na yakapin siya nito. Wala kang kasalanan, Andy. I'm not mad at you. At nasasaktan ako pag nakikita ka ng ganito. Ang dami ko ng pagkakamali, Clyde. Ang dami ko nagawa na ikinahihiya ako. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero hindi ka kailanman naging masamang tao. Matagal silang nanahimik hanggang siya ang naunang magsalita. Nasaan na pala sila, Paolo? Kinulong na sila. Mga dating tauhan ko na yan. Tinanggal ko sila dahil nang haharas sila ng babaeng empleyado. Gusto nilang gumanti, kaya ako ang pinili nilang pagnakawan. Wala talaga silang konsensya. May gusto rin ako sabihin sa'yo. Ano yun? Huminga ng malalim si Clyde bago nagsalita. Naalala mo ba? Yung sinabi mo sa akin na kung masama man ang ginagawa ko, dapat magbago ako. Dahil isang beses lang tayo mabuhay. Nagtaka si Andy. Sinabi ko ba yun? Tumango si Clyde. Noong mga panahong palaboy ako. Pagkatapos mamatay ng girlfriend ko, gusto ko na sumuko. Di ko agad in-apply yung sinabi niya sa akin hanggang sa nakilala kita.
Higing palaboy ako at tumatambay lang kung saan-saan. Mukhang nagtatrabaho ko nun bilang sales lady sa mall. Masyado ka madaldal, sobrang kulit pa. Pero tama lahat ng sinabi mo. Ikaw yung dahilan kung ba't bumalik ako sa maayos na buhay. Natahimik si Andy. Hindi niya akalaing matagal na pala siyang kilala ni Clyde. Sinubaybayan kita mula nung umalis ako sa bansa. Gusto kong tulungan ka pero huli na. Pagbalik ko nalaman ko nakakulong ka na dahil sa maling parata. Hindi ko mapatawad ang sarili ko noon. Sinabi ko sa'yo na nakukonsensya ako. Pero at the same time gusto ko rin mapalapit sa'yo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Nalilito na siya sa mga sinasabi ni Clyde. Ba't mo ginagawa to para sa akin? Matagal na kitang hinahangaan. Ikaw ang naging inspirasyon ko para magbago. Lahat ng sinabi mo nun, isinabuhay ko yon. Hindi mo ako kilala. Pero pinagsasabihan mo ako. Natawa si Andy kahit namamasa pa ang mga mata. Hindi ko naman talaga alam na ikaw pala yung lalaking yun eh. Wala na ako makausap nun kaya ako ano-ano sinabi ko. Kala ko nga hindi mo ako pinapansin. Napapansin kita. Paulit-ulit ko naiisip yung mga sinabi mo. Nakakatawa pero ikaw yung dahilan ba't ako nagbago. Grabe. Ang weird. Kala ko matanda ka na. Haba kasi ng balbas mo nun. Parang ilang linggo ka nang di naliligo. Naawala ako kasi parang anungkot mo. Kaya siguro napadaldal ako. Hindi ko akalain ikaw pala yung lalaking yun. Parang kang ibang tao ngayon eh. Siyempre, kung gusto kong pansinin ako ng taong espesyal na sa akin, dapat asikasuhin ko muna yung sarili ko. Lumipas sa mga araw at tuluyang gumaling na si Andy. Madalas na siyang puntahan ni Clyde sa ospital bago siya ma-discharge. Dinadala ng pagkain at minsan bulaklak pa. Lagi itong nandun sa oras ng check-up. Kapag tinatanong siya ng kasamahan niya kung ano raw ba talaga sila, hindi niya alam ang isasagot. Close sila, oo, pero hindi naman sila. Naiisip niya tuloy baka inspirasyon lang siya nito. Baka dahil nakikita siya ni Clyde bilang dahilan ng pagbabago nito at wala nang iba. Ngunit nang minsan pauwi niya galing ospital, tinawagan siya ni Clyde para lang itanong kung kumain na ba siya. Doon lang siya lalong nalito. Bakit parang boyfriend niya ito kung umasta? Matagal nang gustong itanong ni Andy, pero lagi siyang nauunahan ng kaba. Tuwing tumatawag si Clyde, tuwing bigla itong sumusulpot sa bahay, napapaisip siya kung ano ibig sabihin ng lahat ng iyon. Hindi siya manhead. Ramdam niya espesyal ang trato ni Clyde sa kanya. Pero ayaw niyang umasa. Kaya isang gabi matapos silang mag-dinner sa maliit na karinderyang paborito nila, nagpasya siyang ilabas ng lahat ng saloobin. Clyde, may gusto akong sabihin. Naglalakad sila sa daan pa uwi nung huminto siya. Ano yun? Pwede mo na ba akong tigilan? Nahirapan pa siyang sabihin yon. Ano ibig mo sabihin? Tigilan mo na yung ginagawa mo, yung pagtawag-tawag mo sa gabi. Yung bigla kang sumusulpot sa bahay, yung pag-aalala mo sa akin sa lahat ng oras. Hindi ko kasi alam kung anong dapat kong isipin eh. Masama ba mag-alala? Hindi, pero Clyde, hindi mo alam kung ano epekto niyan sa akin eh. Sinusubukan kong pigilan pero nahuhulog ako sa'yo kahit ayaw ko. Alam ko mabait ka lang pero nasasaktan ako kasi baka ako lang to. Wala ka namang gusto sa akin, sana tigilan mo na. Ayokong umasa. Andy, may gusto ka ba sa akin? Biglang napasinghap siya. Hindi niya inaasahang diretsong itatanong ni Clyde yon. Ha? Ano ba yung tanong mo? May gusto ka ba sa akin? Tumingin siya sa malayo pero sa huli bumigay din siya. Oo, Clyde. Masisisi mo ba ako kung ganito yung trato mo sa akin? Pero ayoko mas lalong lumalim pa yon. Ayoko masira yung pagkakaibigan natin. Andy, hindi ko gusto maging magkaibigan lang tayo. Ha? Ano ibig mong sabihin? Di yun ang gusto ko simula pa lang. Hindi ko lang agad nasabi kasi ayokong isipin mong minamadali kita. Clyde, alam ko marami kang pinagdadaanan ngayon. Alam ko hindi rin ako perpektong lalaki, pero sigurado ako sa nararamdaman ko ngayon. Andy, mahal kita. Napasinghap siya dahil hindi siya makapaniwala sa naririnig. Mahal kita. Gusto kitang alagaan. Gusto kitang pasayahin. Gusto kitang makasama habang buhay. Tila ng lamig ang kamay ni Andy. Clyde, huwag ka naman magsalita ng ganyan kung di ka naman sigurado. Sinabi mo espesyal ako pero baka kaibigan lang yan ah. Baka yun lang talaga yung nararamdaman mo. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko kung totoo to.
Pero sa tuwing naiisip kitang mawawala sa akin, sumasakit yung dibdib ko. Andy, hindi ko lang gusto na maging bahagi ka ng buhay ko. Gusto kong ikaw mismo ang buhay ko. Ang dami niyang gustong sabihin. Pero ang lumabas lang sa bibig niya ay, Clyde, baka masaktan lang tayo eh. Eh di sabay tayo masaktan. Sabay tayong lalaban. Mabilis na lumipas sa mga buwan mula na magkaaminan sila ng nararamdaman sa isa't isa. Hindi man naging madali sa simula, natutunan nilang balansehin ang trabaho, personal na buhay, at ang bagong relasyon nilang dalawa. Simula na maging sila, naging masaya ang buhay ni Andy. Hindi na siya bumalik sa bar, pero madalas pa rin siyang bumisita doon kapag day off niya. Tuwing nakikita siya ng kasamahan niya, hindi nawawala ang biruan at pag-aasaran. Andy, grabe ka na! Sabi ni Joy, habang inaayos ang bote sa likod ng counter. Kung dati halos magabol ka ng jeep para makapasok sa trabaho, ngayon may patid sundo na si boss pa mismo Hindi mo talaga tinantanan si Clyde, no? Sabat pa ni Leo habang nakangiti. Alam mo bang kahit dati pa, may kutob na kami na may gusto sa'yo si boss eh. Natawa si Andy sabay iling. Ano ba kayo? Huwag niyo nga gawing issue yan. Mabait lang talaga siya sa lahat. Mabait nga, pero yung kabaitan niya sa'yo, iba eh. Iba yung tingin niya, kahit nung hindi pa kayo, halata na sa mga kilos niya. Kapag ikaw yung pinapagalitan, lagi may kasunod na. Andy, kumain ka na ba? Panggagaya pa ni Rina sa boses nito. Natawa ang grupo habang si Andy napailing na lang. Totoo naman kasi, kahit nung hindi pa sila laging, may kakaibang lambing sa kanya si Clyde kapag siya ang kausap nito. Habang nagkakatuwaan sila biglang nagtanong si Leo. So kailan kasal? Mukhang kasal na lang yung kulang sa inyo Uy, oo nga. Baka naman ikakasal na kayo tas di nyo sinasabi. Sabat ni Joy. Wala pa no, maaga pa para sa ganyang usapan. 2 linggo niya nang alam na buntis siya. Mahal niya si Clyde, pero ayaw niya isipin na pakakasalan lang siya nito dahil sa bata. Gusto niya kapag dumating ang araw na magpapropose si Clyde, ang dahilan ay talagang mahal siya nito at hindi lang dahil sa obligasyon. Kaya pinili niyang manahimik muna. Nagkita silang dalawa sa paborito nilang cafe. Masaya pa rin ito nagkukwento tungkol sa trabaho. Andy, ang tahimik mo, may inisip ka ba? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Alam ko may tinatago ka sa akin kapag ganyan ka tumingin. Pagod lang siguro. Ngumiti si Clyde pero halata sa mata nitong hindi naniniwala. Hindi na lang ito umimik. Kapag magkasama sila, ramdam niyang pinagmamasdan siya ni Clyde, parang may kutob na ito. Minsan pa nga bigla itong sumulpot sa bahay niya at may dalang prutas. Sabay tanong ng kung ano-anong personal na bagay. Hanggang isang gabi hindi na ito nakatiis. Andy, may gusto ko itanong. Ano yun? Ba't di mo sinasabi sa akin? Ano bang sinasabi mo? Ngumiti si Clyde ng tipid sa kamarahang hinaplosan siya niya. Andy, buntis ka. Parang may sumabog na kaba sa kanyang dibdib. Paano mo nalaman? Di mo alam? Di lang ako negosyante. Stalker din ako kapag sayo. Ano? Tumawa si Clyde sa bayakap sa kanya. Narinig ko lang na sumakit yung ulo mo ng ilang araw. Tapos ang daming prutas sa kusina. Tas ayaw mo sa mga dating paborito mong pagkain. Di mo ako maluloko, Andy. Alam ko may iba kang nararamdaman. Hindi niya napigilang mapaiyak. Baka kasi umabot tayo sa sitwasyon na magdesisyon kang pakasalan ako dahil lang buntis ako. Gusto kong gawin mo yun dahil mahal mo ko, no? Hinaplos ni Clyde ang mukha niya at pinunasan ng luha niya gamit ang hinlalaki. Andy, may anak man tayo o wala. Papakasalan pa rin kita dahil ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sinabi ko naman sa iyo yan, di ba? At di pa rin yung nagbabago. Clyde, alam mo ko anong pinakaayaw ko? Yung nararamdaman mong kailangan mo pang humingi ng dahilan para mahalin kita. Wala akong dahilan. Basta mahal kita. Mahal kita. Ngayon, bukas, hanggang sa huling hininga natin. Lahat tayo may madilim na nakaraan. May mga sugat na hindi pa naghihilom. Pagkakamali. At taong minsan iniwan tayo sa gitna ng dilim. Pero ang mahalagang tandaan, kahit ano pang payo o tulong ang ibigay ng iba, kung di mo pipiliing magbago, mananatili kang nakatali sa nakaraan. Walang sino man na makakapagpabago ng buhay mo kundi ikaw mismo. May mga taong darating sa buhay natin para magbigay ng liwanag tulad ni Clyde kay Andy. Sila ang magpapaalala sa atin
Nakarapat-dapat tayong mahalin, kahit paminsan tayong winasak ng mundo. Pero kahit gaano sila kabuti o mapagmahal, hindi nila kayang buuin tayo kung ayaw nating buuin ang sarili natin. May inspirasyon man tayo sa buhay o wala, nasa atin pa rin ang desisyon kung saan tayo tutungo. Maaring gagabayan tayo ng iba, pero ikaw at ikaw pa rin ang magpapasya kung lalakad ka patungo sa liwanag o mananatili sa nakaraan mo. The End.